Agatas POV. Maaga pa'y niyaya ko ni Drake na maglakad-lakad sa asyenda. Maganda daw sa katawan ng hamog at preskong hangin sa umaga. Kung mapagod ako, Drake, buhatin mo ko? Sabi ko sa kanya dahil medyo napalayo na kami. Malapit na kami sa aming baboyan at manukan. Oo, senyorita. Hindi maganda na nasa kwarto ka lang nakahilata. Dapat lumakas ang resistensya mo para hindi ka na ulit atakihin ng iyong asma. Paano amoy ng manukan at babuyan? Malinis, senyorita. May magandang deposit ng hasyenda, kaya nakakatipid tayo ng gas dahil sa tain ng mga baboy. Sagot naman ni Drake at napahawak na ako sa kanyang braso. Namamawis na kasi ang palad namin na magkahawak. Tubig, Drake, sabi ko. Huminto siya at agad na iniabot ang lagay ng tubig ko. Mabilis akong uminom at ramdam ko ang titig niya sa akin. Napangiti tuloy ako dahil in love sa akin ang mokong na to. Nang tapos na akong uminom ay uminom din siya sa tumbler ko na ininuman ko banda pa siya uminom. Paano yan, Drake? Nag-indirect kiss na tayo. Ikaw naman kasi, nagpapaturo kong humalik sa'yo pero ayaw mo. Senyorita, kung mahal mo ko'y pwede tayo magturuan. Sabi ni Drake na tumitig sa akin ulit. At napanguso ako. Bakit? Marunong ka bang sumakay ng kabayo at magpatakbo ng kabayo? Senyorita naman ang love nararamdaman yan. Gusto sa lalaking marunong magpatakbo ng kabayo. Bakit ba? Ikaw na lang kayang sakyan ko. Mahinang sambit niya at nanlaki ang aking mga mata. Ano ako, kabayo? Ang laki-laki ng katawan mo at ang tangkad mo pa. Sabi ko pero iniwan na niya ako at lumakad na siya. Hoy Drake, hintayin mo ako! Sigaw ko na binilisan ang lakad ko. Pero biglang pumasok ulit sa aking isipan ang kanyang sinabi at napatutok ako sa aking bunganga. Oh my God, Drake! Natatawang sambit ko na tumakbo na. Nang nakalapit na ako, yumakap ako mula sa kanyang likuran na basa pa ng pawis. You mean, pumapayag ka na palakihin ang hinaharap ko? Sabi ko. Humarap si Drake sa akin at hinawakan ang aking muka. Senyorita, may gusto ako sa'yo. Ang alok mo ay gagawin ng kahit sinong lalaki, lalo na't ang ganda mo. Pero hindi ako magte-take advantage sa'yo. Kadali lang naman kasi ng pinapagawa ko sa'yo. Hahawakan mo lang hinaharap ko. Sabi ko pa at agad ni Drake tinakpan ng aking labi. Baka may makarinig sa'yo, senyorita. Sabi niya na lumingon sa paligid. May mga trabahador nga palang papalapit sa amin. Senyorita, mabutit nakapasyal ka. Sa wakas may maganda na kaming nakita. Hindi puro manok at baboy na lang nakikita namin araw-araw. Napangiti naman ako. Siyempre, sinabi niyang maganda ako. Kuya, may baboy bang manganganak para panoorin ko? Sa Lunes pa manganganak ang isang inahin, senyorita, pagkatapos ng kaarawan mo. Sayang, dapat linggo pa para ka-birthday ko mga biik. Sagot ko at nagtawanan kami. Inakay ko si Drake papunta sa kulungan ng baboy. Naalala ko noong bata ko, gustong gusto kong manood ng baboy na nanganganak. Senyorita, itong 10 baboy ikakatayin sa kaarawan mo. At sabi ni Gob, maglaletsyon pa daw kami ng baka. Tiyak na aapaw na naman ang pagkain sa kaarawan mo. Oo kuya, imbitahin niyo lahat ng gustong pumunta sa kaarawan ko. Sigurado yan, senyorita. Kaarawan mo lang ang hindi namin makalimutan. Sabi pa nito at natawa ako. Nagpaalam na si kuya at ang mga kasama nito dahil bibisitahin daw nila ang mga kambing. Napatingin ako kay Drake na hinahaplos ang tiyan ng inahin na baboy. Drake, ano kaya kung magpustahan tayo? Tanong ko sa kanya at lumapit ako. Anong pustahan, senyorita? Kung sino makakahula sa atin kung ilan ang anak ng inahing baboy, ay maging boss at lahat ng inutos ng boss ay dapat masunod. Senyorita, lahat naman ng gusto mo nasusunod. Sagot ni Drake na napailing pa. Hindi kaya. Sige na, pumayag ka na. Kung manalo ka, pwede mo kong utusan kahit ano. Natigilan si Drake at napatingin sa akin. Kahit ano? Oo,
Kahit di nakuha, kahit ano? Gaano naman katagal, senyorita? Pwede na siguro ang 10 araw? O sige, senyorita. Sagot ni Drake na ikinangiti ko dahil pumayag na siya. Ilan sa palagay mong anak nito? 9, senyorita. Mabilis sa sagot ni Drake. Okay, 9 sa'yo, 12 sa akin. Sagot ko naman. Pinky swear tayo at kung sinong hindi tumapad ng kasunduan natin ay wala ng pansinan. Paanong wala ng pansinan, senyorita? Bodyguard mo ako. Walang pansinan. Like maging invisible sa harap mo ganun. Paano kung may kailangan ka o may sasabihin ako sa'yo? Tanong niya na pakiramdam ko kung matalo siya ay hindi siya tutupad sa kasunduan namin. Kung may kailangan ako, sa iba ko nalang ipapagawa. At kung may sasabihin ka, sa iba mo na sasabihin. At yung pinagsabihan mo sa akin ay siyang lalapit. Paano kung gusto mong magpabuhat? Di maghahanap ako ng ibang taong gustong buhatin ako? Ano? Sagot ni Drake at natawa ko sa kanyang itsura. Naghugas na siya ng kamay at pagkatapos ay nagpinky-swear na kami. Maligo tayo sa batis, Drake. Aya ko sa kanya dahil pareho na kaming pawisan. Pumayag naman to at agad na akong humawak sa kanyang braso. Ramdam ko ng aking pagod kaya nagpabuhat na ako sa kanya. Sa likuran niya ako sumakay. Habang buhat niya ako, ay puno-punasan ko ang pawis niya sa kanyang batok. Bagong kupit na siya, kaya kitang-kita ang pawis niyang tumutulo. Mabigat ba ako, Drake? Tanong ko sa kanya. Oo naman, senyorita, pero sanay na ako sa bigat mo. Sagot naman ito. Habang nasa likuran niya ako ay nakaramdam ako ng antok. Malayo-layo pang lalakarin ni Drake, kaya ipinikit ko na muna ang aking mga mata. Pagkagising ko ay nasa kubo na ako, nakahiga na malapit lang sa batis. May mga gamit na ako sa kubo, kaya bumangon na ako dahil sigurado ko naliligo na si Drake. Amoy ko pang inihaw niyang isda. Nagpalit na ako ng aking panlangoy na damit at paglabas ko sa kubo ay mamimingwit palatot ng iihaw na. Drake's POV. Kinakabahan ako sa pustahan namin ni Agatha. Alam ko na agad na nasa isip at ipagagawa nito sa akin. Sana ako ang manalo para hilingin ko na subukan niya akong mahalin ng kahit 10 araw lang. Sapat na siguro yon para mapaibig ko siya. Nakadami na ako ng huli kaya nilinis ko na mga isda at nagsimula na mag-ihaw. Hindi ko naman kasi alam na magyayaya si Agatha dito. Sana nagdala ko ng kanin. Kaya ngayon ang pananghalian namin ay hilog na saging at inihaw na isda lang. Inilabas ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Gob. Sinabi ko na nasa batis kami at dito naman na ng halian. Nagsulubong ang aking kilay dahil bakit tumatawag siya. Hello Gob, Daddy na ang tawag mo sa akin. Sinagot na ako ng nanay mo. Sabi nito at halatang masaya ang boses. Napangiti ako ng mapait. Parang mas lumayo ang pag-asa ko kay Agatha. Congratulations po. Mahinang sambit ko na parang may bumabara sa akin lalamunan. Bakit ka malungkot? Ayaw mo ba sa akin? Po, gusto po. Pero kaya lang po, Juan. Sagot ko na hindi ko masabi ang aking dahilan. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko ibibigay ang apelyido ko sa'yo. Malaya kang ligawan ng anak ko. Talaga po? Sabi ko na naiiyak. Ang bait talaga ni Gob. Oo naman anak, wala kami sa bahay. Inilabas ko ang nanay mo. Baka hapon na kami babalik. Sige po Gob, Daddy. Pagtatama niya. Daddy, sambit ko at parang nailang dahil sa edad ko na to, ay ngayon lang ako may tinawag na Daddy. Ang sarap pakinggan anak. Salamat. O sige, at nagmamaneho ko. Gusto mo bang kausapin ng nanay? Wag na po. Daddy, sabi niya ulit at nahawak ako sa aking batok na may kasamang ngiti. Pwedeng itay na lang po? Kung yan ang gusto mo anak. Sige po itay, ingat po. Nagpaalam na rin ako at inayos ko ng pagkain namin ni Agatha. Habang naghahanda ko ay biglang may yumakap sa akin ni Coran.
Alam kong si Agatha to, kaya hinayaan ko lang. Gutom na ako, Drake. Sabi niya na kinagat ang likod ko. Kahit talaga kailan, ay ang hilig niya mga gat. Kain na tayo, kaya lang walang kanin. Okay lang, sagot niya at kumain na kami sa butuhan. Ako na ang naghimay at nag-alis sa mga tinik ng isda. Inilagay ko sa plato niya pero ibinalik niya sa akin. Subuan mo ko, utos niya habang nilalantakan na ang saging. Sinubuan ko naman siya. Napangiti ako ng palihim dahil ang sarap niyang alagaan. Gustong-gusto ko kapag ganito siya lagi sa akin, lalo na at hindi siya maarte dahil kamay kong ginagamit ko sa pagsubo sa kanya. Naubos namin ang mga inihaw ko na hindi namin namamalayan. Ang sarap, Drake, bitin. Nakawalo kang isda, Agatha, bitin pa? Sabi ko na ibinaon ko ang mga tinik sa lupa dahil baka matapakan namin. 8 nga, ang liliit naman. Napailing na lang akong hinuhugasan ng kamay ko sa batis. Hindi na muna kami naligo dahil kakakain lang namin. Umupo kami sa kubo at pag-upo ko ay agad siyang kumandong sa akin. Kung may makakakita sa amin, ay sigurado ako magpapagkamalaan nila na kasintahan ko si Agatha. Agatha, dito ka na lang sa tabi ko, ang bigat mo. Reklamo ko, pero hindi ang bigat ang dahilan dahil naiipit ang harapan ko at masakit. Akala ko ba sa kanika na? Buhatin ka, oo, pero ang komandong hindi. E di sanayin natin? Sagot naman niya na hindi talaga lumipat. Ang presko dito, Drake. Gusto ko dito kami mag-honeymoon na mapapangasawa ko. Honeymoon agad? Ang bata mo pa. Sagot ko na may kasamang selos. Siyempre, kapag tapos na ako mag-aral. Ikaw, saan mo gusto mo mag-honeymoon? Kahit saan, basta kasama ko, mahal ko. Sagot ko. Drake, I can feel it. Sambit niya na natatawa. Maligo na tayo, Agatha. Sabi ko sabay humawak sa kanyang balakang dahil idiniin niya ang kanyang pang-upo sa akin. Hindi na ako nakatiis pa, kaya tumayo na ako kasama siya at binuhat. Drake! Sigaw ni Agatha na tumatawa. Mabilis akong pumunta papunta sa batis at tumalon banda sa kung saan malalim ang tubig. Sabay kaming lumubog at binitawan ko siya, pero yumakap siya sa katawan ko kaya nahila ko pababa. Yumakap na rin ako sa kanyang katawan at lumangoy pa itaas. Habol namin ang aming hininga at nagtawanan. Naghahabulan kaming dalawa habang sa siya ay sumuko. Pagod na ako, Drake. Suko na ako. Sigaw niya kaya huminto na rin ako dahil aatakihin pa siya sa kanyang asma. Aaho na ba tayo? Dito na muna, ang sarap ng tubig. Sagot ni Agatha na nagpalutang at napapikit ang mga mata. Hindi ko na alam kung saan titingin, sa maganda niyang muka, sa mapulang labi, sa kanyang hinaharap o sa pagitan ng kanyang mga hita na gumilid slight ang bikini niya, kaya kitang hindi dapat makita. Sa huli ay sa mukha niya ako napatitig. Ang swerte ng lalaki magugustuhan ni Agatha dahil suplada man sa una to, pero ang totoo ay mabait siya at mataas ang respeto niya sa mga tauhan nila. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao dito. Drake, mas lalo ka may in love sa akin kung titig na titig ka. Sabi niya na nakapikit pa rin ang mga mata. In love naman talaga ako sa'yo, senyorita. Pag-amin ko. Sige nga, halikan mo nga ako. Sambit niya na may halong panunukso. Eto na naman siya. Napailing na lang akong tumalikod at lumangoy papalayo. Tawang-tawa to habang papalayo ako. Paano ko siya halikan kung hindi ako marunong? Paano kung hindi siya masarapan sa halik ko at lalong hindi niya ako magugustuhan? Napahinga na lang ako na malalim. Tumigil na siya sa kakatawa ay paglingon ko ay wala siya sa likuran ko. Senyorita! Malakas sa sigaw ko at nanlaki ang aking mga mata na may nagbaba sa aking short sa ilalim ng tubig. Sigurado ko na nakita niyang hindi dapat makita. Agatha's POV. Ang sarap talagang asarin ni Drake. May naisip akong kalokohan at sumisid ako sa ilalim ng tubig. Mabilis akong lumangoy papunta sa kanya. Nang nakalapit na ako,
ay bigla kong ibinaba ang kanyang shirt at nagulantang ako sa aking nakita. Nakainom ako ng tubig at si Drake na mismo ang nag-ahon sa akin paitaas. Pagkaahon ay inubo ko ng inubo kaya inilangoy niya ako papalapit sa pangpang. Kung ano kasing iniisip mong kalokohan, Agatha? Sabi ni Drake na hinahaplos ang aking likuran. Senyorita, uwi na tayo. Malapit ng dumilim. Ayoko. Tayo na, senyorita. Hindi tayo pwede matulog dito dahil malamok at baka pasukin tayo ng ahas. Tinalikuran niya ako. Drake, buhatin mo ako. Hirap ako magkalakad. Sigaw ko at mabilis naman ni Drake akong binalikan. Parang bata niya akong binuhat. Nakatitig ako sa mukha na niya may kasamang ngiti. Eto ang damit mo, Agatha. Magbihis ka na. Ayoko. Ikaw magbihis sa akin. Senyorita, konting-konti na lang at magagahasa na kita. Sabi ni Drake na nakatitig sa akin. Sige nga, gahasain mo nga ako. Panunukso ko, pero tinalikuran ni Drake ako, kaya tumawa ko ng tumawa. Pumasok na ako sa loob at agad na nagbihis dahil nilalamig na ako. Hindi ko na sinuklay pa ang aking buhok dahil wala naman akong dala na panuklay sa susunod ay magdadala ako at iiwanan ko na dito. Lumabas na ako at nakita ko si Drake na sinisiguradong patay ng apoy na pinaglutuan niya kanina ng isda. Sinabuyan niya ng maraming tubig at pagkatapos ay napatingin siya sa akin, kaya nginitian ko siya ng pagkatamis-tamis dahil may mapapagod din naman sa magbuhat sa akin. Tayo na, senyorita. Sigaw niya pero hindi na ako gumalaw sa aking kinatatayuan. Alam ba niyang ibig kong sabihin? Kaya lumapit siya sa akin at pinasan niya ako sa kanyang likuran. Thank you, Drake. Bulong ko na humalik sa kanyang batok. Hindi niya ako sinagot at nag-umpisa na siyang lumakad. Patuloy na hinalikan ko ang kanyang batok at lumigil siya sa paglalakad. Senyorita, please, tama na. Sumasakit yung puson ko. Reklamo ni Drake kaya sa tenga niya ako humalik. Tinig ko na lang ang malalim niyang paghinga. Naramdaman ko na binilisan ni Drake na lumakad, kaya napakapit ako na mahigpit. Drake, bakit ang bilis mong lumakad? Nagtataka ang tanong ko. Baka makasalubong tayo ng kobra, senyorita. Padilim na. Sagot niya at natakot na ako dahil may nakita na akong king cobra daw pero hindi ito nahuli. Drake, baba na lang ako para makatakbo tayo. Sabi ko at agad niya akong ibinaba. Hinawakan niyang aking kamay at mabilis kaming tumakbo. Nang malapit na kami sa bahay, ay tumigil na ako dahil hirap na akong huminga. Agad akong binuhat ni Drake. Hingal na hingal din siya. Nabagal na ang lakad niya at pagdating namin sa bahay, ay agad niya akong pinasok sa kwarto ko at mahiniga sa kama. Pati rin siya'y humiga sa tabi ko. Alam kong pagod na siya kaya yumakap ako sa mabait ko na magiging kapatid ko na hindi inamin ni Daddy na sila na ni Yaya Rosenda. Thank you, Drake. At ang bait-bait mo sa akin? Hindi ako mabait, senyorita. Mahal na mahal kita. Sagot niya, na dinig ko ang bilis ng tibok na kanyang puso. Hindi na ako umimik pa. Sobrang napagod ako kaya pagpikit ko ng aking mga mata ay nakatulog na ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.